meron yatang pinariringgan ang ito kabibig ha, itong Prime Minister ng Malaysia. Sino kaya ang pinariringgan niya? Si Prime Minister Anwar Ibrahim of Malaysia, at siya yung nag-host ng 47th Asian Summit sa Kuala Lumpur. Pero meron siyang pinariringgan yata na presidente ba ito? Or opisyal ng gobyerno? Naku po, sabi niya, ito kabibig ha, sabi dito, if you have problem with China, don't put pressure on us. Hala, sino kaya? Sino ang may problema sa China? Naku po, kabibig. Yan ang malaking istorya ngayon kung saan parang matalinghagang reaksyon ni Prime Minister Anwar Ibrahim of Malaysia. If you have problem with China, you do not recruit us. We have no problem with China. China is not only a friend, it is our biggest trading partner in the region. Ito kasi si BBM, inaway niya ang China sa panahon ng ASEAN Summit. Oo. Ni-brought up ni BBM ang West Philippine Sea. Para na rin sinabi ng punong ministro ng Malaysia na kung may problema ka sa China, problema mo iyon. Sarilinin mo yun. Pero wag mo kaming ASEAN idamay dyan sa kalukuhan mo at kung anong pinuputok ng butsi mo. Ay, yan ang reaction ni Jason Sa. Now I understand bakit parang may ketong si Apo Bongit at walang masyadong gustong makipaghalubilo sa kanya ng husto during the summit. Ang hirap nga naman kung mabutihan sila sa China and then appear to be with Mr. Marcos in siding with China or chiding with China. O nga kabibig, no? Parang sinampal si BBM sa komento ni Prime Minister Anwar Ibrahim. Sino kaya pinariringgan ni Anwar Ibrahim? Si BBM kaya? Or ibang opisyal na ayaw makipaghalubilo sa China, gusto maging kontra ng China, pero ang Amerika, mga kabibig, si Trump, kabibig niya, nagkaroon ng special meeting with China, kabibig. Ako po, anong nangyari? Akala natin si Trump ay hindi away-away kay China. So, ito kabibig, United States President Donald Trump says tariffs on Chinese imports would be cut to 47% from 57%. We ang laki ha. As Beijing agreed to curb the flow of fentanyl and to pause export controls on rare earth metals. Yan mga kabibig. Yan. Nagkipag-meeting pala si Trump at ibang leaders with Xi Jinping. Naku po. Paano yan mga kabibig? Ito pala may video pala yung Prime Minister ng Malaysia na sinasabi niya na kung meron kang gulo sa China, wag mo kaming idamay. We do not want to be dictated by any force. So whilst we remain to be an important friend to the United States, to Europe, and here in Australia, they should not preclude us from being friendly to one of our important neighbors, precisely China. Well, that was the context. And if they have problems with China, they should not impose it upon us. We do not have a problem with China. Ito ang mga komento ng ating mga netizen hinggil doon. Yan dumadami na tuloy ang nag-counter statements sa'yo about China. Nagalit pa, nagmumukha ka tuloy walang alam. Buti nga sa'yo, siguro singhot pa more. Lakas tama talaga si Marcos. Nakakahiya. Napahiya si Marcos sa statement ng Malaysian Prime Minister. Kahihiyan si Bangag, nakapulboron. Pang Asian Summit kasi, parang lutang. Hindi alam ko anong sasabihin. Ayan kasi, di nag-iisip, akala mo, may nakakipagsimpatiya sa kanya. Usap-usap kali lang alam ni Bangag, walang kaalam-alam yan. Nakapanghina ng gobyerno natin, duwag. Hindi kailangan ng gera, pero pwedeng puntahan ng BBM ang China. Rekta, walang pasikot-sikot pa.
Well, actually, plano naman ni BBM na imbitahan ang China sa ASEAN Summit next year. Sinabi naman ni BBM na plano niyang imbitahan ang China. Kasi ang China malaki ang China. Maraming natulungan ang China, yung mga maliliit na neighboring countries niya. Doon tayo kumukuha ng mga minerals, pagkain pa, fashion, trending, everything sa China. At kung aawayan natin sila, saan tayo kukuha? Sa iba? Hindi nga bumaba ang taripa natin, 19% pa rin. Sabi ni Marcos na ayaw niyang ipababa. Siya ang hindi sumang-ayon kay Trump. Siya nagsabi kay Trump na wag nang ibaba. Okay na kami sa 19%. Yung Thailand, Cambodia, Malaysia, 0%. Pero tayong Pilipinas, 19%. Okay lang daw yung 19%. Ano ba naman yan? Walang nakitang produkto ba sa ASEAN Summit ni BBM? Dapat sana kasali tayo na bigyan ng 0% taripa. Ang pagkaintindi ko, pasensya na ha, ang pagkaintindi ko, binaba or binigyan ng 0% taripa ang Malaysia, Cambodia at Thailand sa kanilang mga produkto na kanilang i-import, i-export nila papuntang Amerika. So, for example, may mga magandang produkto ang Thailand. If papasok sa Amerika, 0% taripa. Yun ang pagkaintindi ko. Tayo naman, kung may produkto tayo sa Pilipinas, papasok sa Amerika, deduction 19% taripa. Sabi ni BBM, okay lang daw yun. Naguguluhan ako, kabibig. Diba? Sabi ni BBM yung kabibig, ang sabi niya dito, hanapin ko yung statement niya, si BBM mismo ang umiwas sa US zero tariff upang protektahan ang lokal na industriya. Ha? Paano protektahan kung yung papasok nating produkto, papasok pamuntang Amerika ay zero taripa? Di ba? Advantage natin yun? Or, ano ba, naguluhan ako? Sabi dito, si BBM mismo ang umiwas sa US zero tariff upang protektahan ang lokal na industriya. Nilinaw ng Malacanang na hindi iniwan ng Estados Unidos ang Pilipinas sa pinakabagong 0% tariff concession na ipinagkaloob sa ilang bansa sa Timog Silangang Asya. Ayon sa palasyo, kusang nagpasyang umatras ang gobyerno sa kasunduan upang maprotektahan ang mga pangunahing lokal na sektor laban sa lubos na pagbubukas ng merkado para sa mga dayuhang produkto. Sa pahayag ni Special Assistant President for Investment and Economics Affairs Frederick Go na inilabas ni Claire Castro, iginiit niyang inuuna ng Administrasyong Marcos ang food security at kapakanan ng lokal na mga producer. Kung naguluhan ako, nauna rito, inanunsyo ni Trump ang mataas na taripa para sa Pilipinas na dapat sana sisilingin ng 20%. Mas mataas sa unang plano. Ngunit matapos ang pulo ni Marcos at Trump noong Hulyo, na ibaba ito sa 19% simula Agosto. So it means, yung papasok na produktong galing sa Pilipinas papuntang Amerika, may taripa na 19%. Sayang naman yung 0% taripa, BBM. Hindi ko naintindihan, BBM, kung bakit inayawan mo. Di ba makakabuti yan sa mga business sectors? Sabi nga dito ng isang businessman o nga si George Barcelon, we are sort of left out in the cold, to be honest. Sabi niya dito, the Philippines was left out in the cold after being excluded from the US tariff perks extended to few ASEAN nations during the recent summit in Kuala Lumpur. Barcelon, who also chairs in the Philippine Chambers of Commerce and Industry, said the business community was surprised by the move, especially since the Philippines had already made significant concessions in the previous trade talks with the U.S. While Malacanang clarified, country opted out to protect local industries and ensure securities, he hopes the government can still secure tariff reductions that will help Philippines exports stay competitive. Parang naguluhan din ang mga tao.
Yung 0% taripa ba, ibig sabihin ba yung produkto ng Amerika kung papasok sa Thailand, Cambodia at Malaysia 0% taripa? Di ba ang Cambodian government, ang Malaysian government at Thailand government, sila yung mag-i-impose kung magkano ang taripa kung papasok ang American products, di ba? Pero kung ang Thailand products, Cambodian products at Malaysian product papasok sa Asia, sa Amerika, kan Trump na ang power kung magkanong taripa babayaran. Yun ang sabi ni Trump, sige, 0% ko. Oh, may chance yun. Diba? O bakit si BBM umayaw? Dapat sana itong Cambodian government, Malaysian government, Thailand government, umayaw din kung negatibong impact ito sa ekonomiya nila. Eh bakit ang saya-saya nila? Naintindihan kaya ni BBM Kabibig? Parang hindi yata naintindihan ni BBM Kabibig kung ano ang ibig sabihin ng 0% taripa na ibinigay ni Trump because of ASEAN Summit. Naintindihan kaya ni BBM? Hala, Kabibig. Baka na-misinterpret ni BBM. Kasi ang sabi ni Hala, ito ang Kabibig, oh. The business community was surprised with the move, especially since the Philippines had already made significant. As a patayo ng ironclad cooperation through a tough negotiator, dumating na ang bigong Pilipinas. It only shows that Marcos is less respected in all ASEAN leaders. He is a weak leader, no doubt about it, unlike his predecessor. PRRD leadership cannot be ignored. He was included as most influential leader below Putin, Trump during his reign. May kapalit ang pagkamatay ni Tantoco. Uy, ano ba yan? Basta hanggang caption lang ang news, ang basahin, didelist lang ang magaling, tapos mag-spread ng fake news ang bibilis. Tanungin nyo ang presidente, siya yung dagok sa kahihiyan na to. Alam na Trump na karakas ng pagkabangang.